Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin to mga ka-Wonder. Actually, na-miss siguro nating lahat itong stern warning coming from a special someone. Someone who is, of course, full of integrity, full of wits, very credible to give opinion. Na yung kanyang stern warning that, of course, we should have listened to. If we did, sana hindi tayo nagkaganito, mga ka-Wonder. Dahil itong paalalang ito is napaka-importante. Bago natin i-discuss, panoorin natin yung video para malaman nyo kung sino yung tinutukoy kong nagbigay ng warning at sino yung taong winarningan niya tayo na mag-iingat. The candidates right now, you've taken pot shots at all of them. Who do you think is most dangerous for the country? Duterte. Why is that? Right now, his most trusted man, Pastor Kibuloy of Davao City, has already announced that if the elections don't turn out Duterte, he is going to personally lead a revolution. What kind of talk is that? That is almost seditious. And this is from a man of the cloth. So, masyadong malalim itong Duterte na ito. Hindi kamukha noon na akala natin straight shooting lang siya na mayor at hindi siya nagkakapera. What about the plunder charge filed against him by Trillanes? We don't have any acceptable reason for all those accusations against him. Now, you've called him as in a way close to the NPA, Senator Grace Poe, close to the CIA. I'm curious, if his closeness with the NPA brings us into peace talks or to resolve the issue with the NPA, wouldn't that be good for the country? Only for the CIA or including the NPA first, for the country. Because peace talks have bogged down with the NPA. If that works with Duterte's ties to the NPA, will that help? I don't think so. You cannot tie communism, which is an ideology, down to words on paper. Nobody's going to pay any attention to those words. They will act on the basis of their own ideology, which is that government is bad. And always, government should, as much as possible, be given directly to the citizenry. Ibang pananaw nila sa ating demokrasya. So yun mga ka-Wonder, nagbigay ng stern warning si Yumaong Miriam Defensor Santiago. At sinabi niya nga rito, na yung association niya kay Kibuloy, and then yung kanyang adhikain, na pakikiisa rito sa NPA na, kumbaga parang magkakaroon ng peace talk, ng kapayapaan dahil nga aabutin niya yung NPA. So sabi nga ni Senator Miriam, no, NPA is an ideology. Meron silang sariling paniniwala, na ang tingin nila sa gobyerno ay laging masama. Lahat ng dumaan ng gobyerno, kahit sino pa dumaan dyan, presidente, nagiging kaaway itong mga NPA. Kasi may sarili silang ideolohiya na alam na natin mga ka-Wonder na ito nga ay ginagamit na lang, na kunyari may pinaglalaban. But the truth is talagang ginagamit na lang nilang pagkakaperahan. Yun yung nakikita natin ngayon mga ka-Wonder. Ngayon, itong paalala ni Senator Miriam dito kay Duterte na sinabi niya nga na sino ang pinaka-dangerous. Hindi pa tapos si Karen Davila sa kanyang question, right then and there, without even blinking, without even buffering, without even stuttering, sinabi niya agad, Duterte. Napaka-straight mga ka-Wonder, Now, para maintindihan natin yung full context mga ka-Wonder, nang sinabi ito ni Senator Miriam way back 2016, dahil itong mga ito ay tumatakbong presidential. Kaya kung mapapansin nyo, binanggit si Grace Poe, binanggit si Duterte, So, ang story na ito mga ka-Wonder ay parang simple lang kung iisipin natin, pero ito ay more complex kung tutuusin. Bakit? At times mga ka-Wonder ay dinipendihan si Miriam, Senator Miriam si Duterte as a friend. Siyempre very kumbaga sa produkto, lahat ng mga nakikita mo, nakakausap mo bilang politiko, you may call them friend. Pero as in yung friend, close friend, around your circle, malamang hindi naman ganun. So she may have addressed
former President Duterte as her friend, pero nag-warn din siya mga ka-wonder during campaign. So ang warning niya ay sa lahat ng Pilipino kasama ikaw at ako. So tungkol sa danger ng leadership style, no? At rhetoric nitong si Duterte. Nakita niya na yan bilang mayor eh. Of course, Miriam Defensor, na marami ring mga sources yan. Maraming mga makinarya din yan, no? At nasa mataas yan na level na abogado. Of course, maraming yan mga information na nagagather. So more or less, no, probably marami siyang alam dito kay Duterte. Kaya yung leadership style at pagiging rhetoric ng dating ni Duterte, alam niya. So yun yung sinasabing paliwanag niya. Sabi ni Senator Miriam, no, yung kanyang core political beliefs, no. Nagbigay siya ng warning nga na dahil itong si Senator Miriam ay bilang senador, bilang Miriam Defensor ay meron siyang 3 major principles sa kanyang buhay. Natatandaan po natin yun. Ano? Strict rule of law. Stricta siya dahil siya ay judge. RTC judge to. Lawyer. She had been practicing for so long, no? When she was still alive. Constitutional democracy ang kanya pong practice, ano? Anti-corruption governance. Yung huling-huli ang mabigat. Yung anti-corruption, yung governance. Bakit ko sinabi? Dahil bakit? Malamang may naririnig na yan at alam na yan tungkol sa mga Duterte. No? She was a former judge, gaya nga ng sinabi natin. At isa pa mga ka-wonder, siya ay elected to the International Criminal Court. Yung ICC, mainit na pinag-uusapan natin. Si Miriam, isa sa dialogue niya dati, nagalit siya, sinermonan niya yung mga senador. Sumulat siya ng libro. Anyway, matatapos na ako at pupunta na ako sa ICC kasi na-elect ako doon. At yung mga na-elect sa ICC, hindi po yan mga pucho-pucho mga ka-wonder. Na yung sinasabi nga nitong si Pulong Duterte, nagsalita yung matalino. Ni sa kalingkingan nga, wala siya. No? Wala nga siyang halos na napatupad na batas. Daig pa siya ni Sandro Marcos na ang dami-dami na napatupad. Alam mo yung taong mga may ingay, mabubulaklak. Yung madadaldal, yan yung mga walang binatbat eh. No? Sa totoo lang. Yan, sinasabi niya, sinisiraan niya si BBM, sinisiraan niya yung mga ICC, no? Tapos pinakikilos niya, ba't hindi raw ganito? Wala naman nagsasampa ng kaso. Ang ICC is a court. Hanggat walang nagsasampa ng kaso, hindi sila kikilos, no? So, yun na nga, ano, at etong background na sinabi niya, nang sinabi niya ito na binasihan niya yung legal and constitutional lens kasi nga siya ay isang abogado, no, na nasa mataas. Kung sinabi ni Chief Justice or ni Justice pangalan nito, yung nagsabi kay Marcoleta na he belongs to the list, no, na si Carpio, no, etong si Miriam Defensor ay talagang she belonged to the legal luminaries. So itong famous warning niya tungkol kay Duterte na most dangerous noong 2016 ay bilang candidate nga na most dangerous sa Pilipinas. Bakit? Look at what happened, no? Ano nangyari sa war on drugs? Diba? Ano nangyari sa kanyang mga rhetoric na talagang minsan kung magsalita siya, kala mo, totoo yung sinasabi niya. And then all of a sudden, nung hinahanap na sa kanya, kampanya yun eh. Joke yun. Lahat yung very raw. No? Very raw yung sinasabi niya at kayang-kaya niyang magsinungaling. So yun sinasabi niya, no? Isa itong threat sa democratic stability which is actually correct right now. Anong ginawa niya? Nung hindi siya napagbigyan, agad-agad siyang nagmaisog, nanira na may bangag daw tayong presidente. Look, what is happening with our democracy right now? No? Dagdag pa ng anak niya ngayon na wala rin alam kundi manggulo. Tapos nagsasasalita dun sa mga public speaking niya. Hindi naman kumikilos na nag-uutos-utos lang. Ayan yung mga sinasabi diyan. At dagdag pa ito yung association niya kay Kibuloy. Si Kibuloy before, when I first heard him, akala ko maganda yung turo. And then, it's becoming distorted. No? Every time na makikinig ako sa kanya, nagbabago. Na siya raw ay naging apostol na. At hindi rin nagpahuli. Siya na raw ay unappointed son of God na. Napaka-tindi mga ka-wonder. No? Etong sinabi pa ni Kibuloy dyan, no? Na kapag
mataro daw si Duterte sa eleksyon, maglilid daw ng revolusyon. Na sinabi nga ni Senator Miriam, it's almost a sedition. Bakit ganun magsalita itong mga to? Talagang uhaw na uhaw silang ipwesto. Itong na-hype na si Rodrigo Duterte, na kung saan, marami pa rin mga Pilipino na hindi pa rin nabubuksan dahil sa limited nilang isip. Naalala niyo po yung kinandak kong survey kahapon, no? Makikita mo yung differences ng opinion between Generation X, Generation Z, Millennials, and yung mga baby boomers, no? Na iba-iba sila ng opinion. At nung tinanong ko sa huling video, nakita nyo yung 6 na yun, yung 7 yun, those are Generation Z, Gen Z. Lahat yun, mga ka-wonder, ng tinanong ko. Ma-impeach pa si Sara? Depende. Hindi sila bias, ano? They have their own perspective. They have their own opinion, transparent opinion. But when I ask them, is it okay with you that Sara Duterte would become the next president? Right then and there, they answered, no. How about you? No. No. All of them gave me the unanimous answer, no. Mga Gen Z yan. Kaya tama si Tariela, na sinabi niya, kayong mga Gen Z na botante na ngayon, gawin yung inspirasyon ng West Philippine Sea. Bakit? Dahil yung West Philippine Sea, dyan mo makikita yung tunay na dapat tumayong maging presidente. No? So, yung sinabi nga niya na etong si Duterte, no, na yung concern niya, na ibig niyang sabihin doon, mga ka-wonder, nung sinabi ito ni Kibuloy, no, na siyang nakakulong nga dahil sa kanyang kamanyakolan, no? Ito ay ibig sabihin nito na yung politics niya, no, should never lead to violence or rebellion, which turned out na nag-anghel na dila. Look what happened. Violence, no? And then, now what's happening right now? It's like rebellion. Kulang na lang. Kasuhan talaga sila ng rebellion, no, against PBBM. No? Yung sinasabi rong danger yan. Dahil bakit? Political radicalization, cult-like loyalty. Itong kultong si Kibuloy na siyang dinidepensahan ng ibang mga senador dyan. At of course, dinipensahan din niya ni Sara Duterte. No? Diyan kayong matatawa. Kaya kayong mga DDS na hindi pa rin nagigising, gumising na kayo. No? Dahil ito'y threats sa constitutional order natin. She also warned that the Philippines was not ready for Duterte. Miriam Defensor warned us. We should have listened. But we were so busy because we were fooled. No? It was a hype, really, that was going on in the air. And then, actually, I was studying that time, and then they told me, you have to vote for Duterte. Who's that Duterte anyway? But that time, I began to lean toward him and promote him. No? Kaya nga sinabi ko that before, we were supporting Duterte and nabudol nga tayo, mga ka-wonder. So, sabi niya, I don't think the Philippines is ready for Duterte presidency, and we should have really listened to that, mga ka-wonder. No? So, dapat minsan may mga nagpapaalala sa atin, ano? Sometimes we have to lend an ears. We have to pay attention, no? Kasi most of us napaka-impetuous natin, no? Bigla-bigla tayo. Natitrend tayo ng mga fever na ganyan. Uy, hype na hype, matapang, kakaiba to, palamura, very raw. Matapang to, ito yung magbabust, ito yung magbabago ng ating ekonomiya, ng ating bansa, ng ating mga suliranin sa mga krimen. At what happened? No? Hindi naman sa dinidis natin yung mga Bisaya because I myself, I'm also from Visayas. No? But sabi nila, hinayaan nyo kasing mag-lead yung isang Bisaya na ganyan yung kaisipan. Ano? It has nothing to do with the Visaya, in fact. Ano? It has something to do with his mentality, yung kay Duterte. No? So, sa Bisaya man yan, Tagalog ka man, Mindanao, which is nangyayari ngayon, nagkakaroon ng polarity. Bisaya ako. Pag tinanong mo yung mga interview, bakit bobotohin mo si Sara? Bisaya ako eh. Ganun na agad. Hindi dapat ganun. Dapat isipin mo, Pilipino tayo. Iisa tayong mga Pilipino. So again, itong sinasabi niya, no, she believed that many Duterte's campaign statements ignored legal boundaries. Yan na yung sinasabi. Kagaya nga nitong mga napaslang. They were denied of the due process.
no? While Duterte is still enjoying the due process given to him by the ICC in The Hague, no? Na hindi niya nga na ipinagkait niya nga, no? Sabi ni Senator Miriam dito ignored legal boundaries. Particularly, she was worried about extrajudicial violence. Sabi ko nga sa inyo, most probably Miriam Defensor knew already that something is going on way back then, no, during his time as a mayor. No, authoritarian tendencies, kamay na bakal nga eh. Where they said that the Davao is disciplined, zero crimes, na hindi naman pala totoo. Oh? At sabi pa nga niya, yung may mga rape na instances na panood ko, no, mataas yung rape issue o cases dyan sa Davao. Alam mo, sagot ni Duterte, dinaan niya na naman sa biro, which is gustong-gusto ng mga Pinoy. At natutuwa sila dyan, kaya sila ay masyadong na-hypnotized. No? Na-hypnotize sila sa ganun. At tuwang-tuwa sila hanggang ngayon, dalan-dalan nila yung influence na yun. Ano sabi ni Duterte? Madamo daw mga gwapa. Kaya marami din daw rape. Pero yung ganyang sagot. Dahil madami raw kasing maganda, kaya marami rin mga rape cases. Ganyan mag-isip mga ka-wonder. At ito'y tinatawa lang ng Pilipino. No? Nako-convert nila, hindi nagjo-joke lang yan eh. No? Sabi nga nitong si Suntay, no, itong si Topacio, no. Wala raw masama dun sa inisip ni Suntay, ano. Pero vinoise out niya yon, it's actually offending ethically. Lalo na, no, masadong misogynist para sa mga kababaihan. Well, sa batas ng tao, pwede siyang kasuhan pa rin dahil sa sinabi niya. No? May mga kasong alam ng mga abogado dyan. And there's another law, yung sinasabi nating the law of the Bible, yung scripture. Ano sabi sa Job 31:1? No? I made a vow with my eyes not to look at the woman lustfully. Yun, tinignan mo pa lang, nagkasala ka na. Pero sa New Testament, inisip mo pa lang, nagkasala ka na. Kaya yung sinasabi nitong si Topacio na hindi siya nagkasala, mali. No? Hindi porke abogado kayo, alam nyo na lahat. Lagay natin sa isip natin yan. Kasi minsan, pag sinabing law, masyado tayong nag-set na ng boundary, masyado tayong Marami akong kaibigan na lawyer. No? But when it comes to truth, yung reality, hindi lahat alam ng abogado. There are things that they know, especially when it comes to law, give it to them. But when it comes to other things, like yung mga iba mong aspeto, it doesn't mean alam nila. No? Mas alam pa natin minsan. Kaya sinabi ni Topacio, na sinabi mo na hindi siya nagkasala, wrong po kayo ron, Attorney Topacio. So yung wino-worry ni Miriam doon is yung extrajudicial violence, authoritarian tendencies, which is actually happened, and then yung disregard for due process. Yung tatlong package na ito, mga ka-wonder, nangyari yan. And if we only listen to her, this shouldn't have happened. Hindi dapat nangyari. No? So yung concern niya, yung statement on killing criminals, na sinasabi ni Duterte nga, papatayin ko, hinulog ko, napaka-easy. At the tip of their tongue, nandoon na available lagi yung words. No? Na sabi nga joke lang yun. No. Ano sabi ulit ng Bible? Out from the abundance of the heart, the mouth speaks. Ibig sabihin, kung ano yung laman ng puso mo, yan ang laman ng iyong isip at talagang gagawin mo. No? Sabi nga nila, joke kapag hindi nahuli. No? Joke pag nahuli. Pag hindi nahuli, of course, seryoso yan. Pero kapag nahuhuli na, joke lang yun. So yun yung mga sinabi ni Senator Miriam na ill-reasoned and raised doubts about his allegiance to the rule of law. Remember, Duterte is also a lawyer. Same with the former Miriam Defensor. So nagkakaintindihan sila when it comes to constitutional law. No? Especially Miriam Defensor is a constitutional lawyer. No? Lalo na, nabibilong siya dyan sa ICC. So itong mga democratic system kasi nakikita natin the police cannot execute people, courts determine guilt, due process protects citizen. No, yan yung warning niya na essential na ibinibigay sa tao. Na kung yung EJK na yan, alam naman natin yung motivation kung bakit lumobo at may mga napatay na nadamay na hindi naman dapat. So ito yung kanyang warning, no, na you cannot fight crime by ignoring the law. No? Do execute something but in accordance to the law. And if you are not considering or abiding by the law, therefore, ikaw ay gumagawa ng krimen. At exactly, yung crimes against humanity na ginawa ni Duterte. So, ang irony nito, mga ka-wonder, yung irony nito,
na despite this criticism, no, na of course, relationship ni Miriam and Duterte was complicated, no? They were politically friendly, no? Politically. But she once said they were best friends. So during debates, during that time, no, even treated her with unusual respect and praise. So importantly, no, Miriam was not actually attacking Duterte out of personal hatred. But her criticism were based, principle-based, not personal. And only, no, na yung ibig sabihin kasi ni Senator Miriam, na itong mga quality, characteristics ni Duterte, no, magke-create ito ng weakening of the rule of law, authoritarian leadership, and political radicalization, which happened actually. So, itong mga war on drugs, thousands died. Itong pinakaharap niya ngayon sa international criticism, yung investigation dyan sa criminal court, sana hindi yan nangyari. Miriam was like a prophet. No? Nagbigay siya ng prophetic warning. Only if we took heed, this should not have happened. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video. Please share this video para malaman nila tungkol dun sa stern warning ni Senator Miriam. At kung nakinig tayo, hindi sana nagkaganito. Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.